Hi everyone! It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video guys, pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang mga SSS pensioners na kailangang mag-comply ng AKOP. Pero bago yan, sino pa po ang hindi nakapanood sa video ko na yan? Para sa aking mga subscribers, magkakaroon po tayo ng raffle na gagawin natin on December 29 at 5 p.m. via FB Live. All you have to do guys, para makasali ka sa raffle, screenshot mo lang tong video, puntahan mo yung aking Facebook, ayan, i-click mo yung follow button, screenshot mo yan, at isend mo sa aking messenger. Okay, so yun lang guys, dalawa lang ang kailangan ko para makasama ka sa raffle na gagawin natin on December 29, 2024. Alright, so sino nga ba ang mga SSS pensioners na kailangan mag-comply ng AKOP? So sa mga hindi pa nakakaalam, ang AKOP ay Annual Confirmation of Pensioners. So merong ganito si SSS para ma-check po nila kung existing pa ba ang isang pensioner. So meron po tayong 5 kategory ng retirement kung sino ang magko-comply ng AKOP. Number 1, retirement pensioners residing abroad. So kung nasa abroad ka ngayon at isa kang pensioner ni SSS, kailangan mo pong mag-comply ng AKOP every birth month mo. Number 2 naman, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above. So kung ikaw ay SSS pensioner na nandito sa Pilipinas at umabot ka na po ng 80 years old pataas, mag-comply ka na po ng iyong AKOP every birth month mo rin. Number 3 naman, kailangan mo ring mag-comply ng AKOP kapag ikaw ay total disability pensioners. At ang iyong pag-comply ay every birth month mo rin. Number 4 naman, kailangan ding mag-comply ng AKOP ang isang death survivorship pensioners. At ang schedule naman ng iyong compliance ay every birth month of the deceased member. So, yung namatay na member, guys, birth month niya, yun yung schedule ng inyong pag-comply ng AKOP. And last, guys, pang-5 naman, dependent children under guardianship. So, ang pag-schedule din ng iyong compliance sa AKOP ay every birth month of the deceased member. Okay, so yun po ang 5 category sa ating pensioners kay SSS na kailangang mag-comply ng AKOP. And wag niyong baliwalain yun guys. Pag alam niyong kailangan niyong mag-comply ng AKOP, mag-comply agad kayo para hindi po matigil or hindi ma-stop ang pagtanggap niyo ng iyong monthly pension kay SSS. Alright, so yun lang po. Sa mga nagtatanong regarding sa AKOP, sana po ay maliwanag na para sa inyo kung sino-sino nga ba ang kailangang mag-comply ng AKOP kay SSS. At tungkol naman doon sa raffle, kung gusto niyo po ang link ng video ko na yun guys, comment lang kayo, ilalagay ko po yung link ng video. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.